Mga kapalaboy, gaway-gaway mga totoo mga inday. Magandang umaga sa inyo lahat. Today, dito tayo sa farm nila Jomar. Ayun mga kapalaboy, dito tayo sa barangay Pulunuling, bayan ng Tupig, South Cotabato. So ngayon, dito tayo sa farm nila, nag-harvest sila ng pipino. So yan, dito natin makikita ngayon. So ngayon, si Simple Jessa, kasama natin isang natin sa YouTuber din. So, kaway-kaway dyan, Jessa. Hi, hello. Magandang umaga sa lahat. Please subscribe sa YouTube channel niya. Huwag niyo po kalimutan na i-click din yung notification bell. At sa amin din, yung mga taga-subaybay, please don't forget to share the video. Maraming salamat po sa sumusuporta. Yan, si Paring Jomar, mga ilang grams yung ating pipino. Ito, kaya ito ng mga kalahating kilo. Ito kalaki. Grabe no, laki. So dalawa lang. Pag lumagpas pa dito, hindi natin pwede siyang isama sa class A kasi magiging reject na siya. Ayun. Kasi Oversize? Oversize na siya at saka overage. So ito yung tamang size, ganyan. Ito medyo tamang size pa to. Medyo sa ibang buyer alanganin to, pero sakto pa to kasi napakabata pa niya. Oo nga no. Paano ba malaman pag bata pa at saka matanda na? Pag matanda na, hindi mo naramdaman yung mga tinik na ito. Saka madulas na, medyo naninilaw na yung kulay. Pero ito, normal pa yung kulay niya. Green pa masyado no? So, Ang tanim kasi namin pipino ito is dalawang variety. Mayroon tayong Condor, yung Japanese pipino at saka yung Philippine brand na pipino at saka ito yon, Conico seeds. Conico seeds. Yung Condor natin is nandoon sa bandang doon na sulok. Ito. Apat na linya. May mga tinik siya pero medyo mahina yung bunga niya kasi So yun ba yung maliliit na size? Japanese? Mahaba pero maraming tinik. Yun. Medyo madalang yung bunga nun, kagaya ng mga Conico na pag nakita nyo namumunga is tuloy-tuloy siya. Makikita nyo yung daan ng bunga niya dito. Yan, halos kada buko niya mayroong bunga. Ayun. Paano yung ano niya? Sakit parati na encounter sa pipino. Ano usually yun? Ano usually yung Usually sakit? sa pipino, hindi naman to inatake masyado ng uod kasi hindi siya nakapenetrate sa loob. Armalite lang yung mga dahon na ganito. Armalite? Yeah. Ayun. Armalite lang. So anong usually ina-apply nyo sa pag ganun? Pesticide, insecticide lang para makakuha siya o di kaya minsan samahan nyo ng yung mga fungicide ng mga product. Anong Kadalasan fungicide? ginagamit namin dito talaga, common naman to is yung Ditin. Oo, Ditin oo. Sa iba, Daconil. Ayos. Tsaka samahan natin ng mabisang insecticide para matanggal yung mga uod tsaka yung sani ng Armalite. Yung sa insecticide na gamit namin is yung this is M25. Is yung matapang siya. Bakit ko nasabi matapang? Kasi minsan pag in-spray natin, pag naulanan yung ibang natatanggal. So yung disease pag naulanan is lalo siyang bumibisa. Parang kumakapit yung tama niya sa mga dahon. Pag naulanan siya, kumakalat pa lalo. Ayos. Jomar, ano yung dina-apply nyo na abono para tuloy-tuloy yung pag-harvest nyo? Meron tayong tatlong choice ng abono. Meron tayong potash, triple at saka yung 1620. Kung gusto talaga natin magbunga is yung potash. Tapos sabahan natin ng 1620 at saka triple para umusbong na maayos yung Tsaka magkaroon siya ng mga bagong sanga. Tsaka pag meron siyang bagong sanga, ang pipino, kung nagkaroon ng bagong sanga, magkakaroon siya ng bunga. Bulaklak. Bulaklak. Kasi bakit? Yung mga luma niya dito, hindi na yan siya tutubuan ng bulaklak. Kaya ang pipino, kailangan natin siyang patubuin ng bago. Ang sekreto sa pipino guys, usbungin nyo ng maayos. Kasi once hindi yan siya umabot dito, wala na yan, yung pipino natin hindi yan tatagal. Yun lang. Ayun, ang krito. Tapos from harvest, from seedlings, mga ilang weeks bago siya magbulaklak. Ito kasi pipino, hindi na to transplant. Direct planting na to. Pag tanim natin, pag tubo niyan, antayin mo lang isang buwan kalahati o 45 days, pinakamatagal na yan, meron na kayong harvest. Tapos ang pag-apply ang paglagay ng tawag nito twine. Yan, after na siya pag ilang feet na, mga 2 feet. Mas maigi, bago kayo magtanim, meron na kayong twine. Para hindi kayo magagawal sa oras, yung pipino hindi na siya nadidisturbo pag akit nila. Diretso na siya, no? Diretso na sila. Ay, ganun pala. Dikit-dikit masyado. Iba yung
ang tawag niyan kaibahan sa upland farming tsaka sa lowland, no? yun. Sa upland talaga, ito lang lagi kong sinasabi, pag upland is yung drainage, water draining mas mabilis. Di kagaya sa lowland, pag umulan siya, yung tubig umabot pa na ilang oras bago nawawala. Mga 250 kilos. Mga 250 kilos. Ayan si Kuya, siya dito yung farmer hero natin. Kuya, pakilala ka Kuya. Sino pangalan mo Kuya? Ako si Dominador Canubas, taga Punuding man. Ilang taon ka na Kuya? 56. Ayun, 56 years old. Tapos Kuya, ilang ilang puno to lahat dito? Kunti lang, Mga ilang lata Mga ng... silang kalata ng kalati. Isang lata at kalahating East-West Seed. Company pa rin. Oh. East-West, ano tawag na doon? Legacy? Ito kay bago nang experiment. Kaya lagi na magtanim, singgi lang eh. Dito Oo. lang nakuan. Pagkapos bumalik, barda siya kaya nainom na nakuan. Kasi kulang yung... Bagkuan siya kay pagkabot mapit ko mo siya balik. Paubos, bababa. Mababa na siya, no? Kita mo na kuan. Pero ito, tingnan mo. Oh, Pagkataas siya. i-compare mo dito. Wala, wala nang bunga po dito. May bunga Pag pa. continue yung babungag, hindi mo siya nakakakuha mo siya. So parang ipapaano mo siya, papamit mo siya sa Oo. gitna. Parang ang palaya farming din. Na pag ganun. Tapos dapat may trellis pa dito sa gitna tay. Oh. Pagitan para ang tubo niya ang bunga, gaganyan, lalaylay na lang parang ang palaya. Tingnan mo. Kaya nga, no? Continue ko to. Continue. So ito ang mangyayari tay, ganito ang mangyayari. Pag, Kung ko lang kuan, walang pag bumaba na siya sa lupa, ganito ang mangyayari. walang bunga. Hindi siya magbubunga na. Pero dapat pag umakyat pa siya, ganito ang mangyayari. Dito. Ganitong advantage pala. So isang sekreto ganun. So wag niyo hayaan na bumaba to siya. Dapat medyo mataas, may connection pa kayo dito sa pagitan para mag-meet sila sa gitna yung kabilaan. Pag nag-meet sila nung kabilaan, so ito ang mangyayari. Yan, bubunga siya, parang lalaylay na lang siya. Pero ang disadvantage, pag nahayaan niyo siyang bumaba, ito ang mangyayari. Yan. So hindi na siya magbubunga. Stop na siya, hindi na siya magpo-produce ng bunga niya. So ang galing. So bakit yung tayo naisip na maglagay ng ganito? Experiment lang yan siya? Oh, experiment. Oh, wala na ko ang gawas niya may bunga gid siya. I-compare mo dito. Wala nang bunga. Ayun. Isa sa mga sikreto, natandaan nyo, dapat yung ganun pag farming yun ng pipino farming. So dapat lagyan nyo din ng trellis, bawat ganyan, yung pagitan niya. Para may mga mapoproduce pa siyang bunga. May ang distansya sang tay, ihambalon tayo yung area distansya sa gilid. Alin sa dalom. Mga kuan na siya, mga 3 feet. Mga 3 and a half. Kaya ang height ani mga kuan nang mga 6 and a half. Ng twine, pagitan ng twine. So ito yung twine natin, ito sa first stage natin yan. Yung twine. Ito yung tinatawag na twine, single twine. Itong puti, tawag natin astrobag. Yan. So ang pagitan ng nasa 3 feet. Tapos 3 feet din. So depende yun sa inyo kung anong Kaya nung oh, 8 eh. oh. 'Di ba? Pwede din 2 feet as long as kaya nyong i-apply, kaya nang umakyat dito. Mga kuan gyud ang Swiss tagpo gyud. Medyo kilo ang kuan. Kawit mong pisang kilo kang ganyan. Grabe no? 1 kilo? Dako ba? Gamo kala ko Ito. nang kan. Yan pre, kilo. Ako Pre, kilo. linggo pa kay na. Ha? Kilo da. Pareho? Isa na lang ang gramo. Siyempre. 9. So i-try natin to kung ilang kilo to. Ayan o. Ayun. 0.7. Isang piraso, 0.7. So malapit na siya mag-oversize. Actually, oversize na siya eh. Pero pwede pa to, class A pa to. Kasi bata pa siya, tingnan mo, bata pa. Variety. Green pa, green. Bata pa. So tayo, paano, di ba yung iba tayo dito, single lang pag-application nila. Ang tawag dito, astrobag. Pero makapal eh. Yung iba daw tayo, anong diskarte yun dito? Double na sinasabi mo. Paano lagay yun tayo? Ngayon ang kuan natin, ang culture, single. Pero tingin ko, manipis, pero nakita naman. Pero mabuti yung karon pag-aaralan ko, May mabuti kahoy ang dyan. dalawang lin. Oo. Yung kung mag-harvest ka ng mga isang lin, mga 20 kilos. Oo. Di kung magduha na, di mag-40 na, plus man. Oo nga no. Yung Ayun. diri utang on twine, diri mo ilagay. Di may space pa ka nga So dalan. kada trellis, lagyan ng ganun. Oo. Dito, lagay ka din ulit. Oo. Adi lagi oo dia. Kayon duha ka linya imo itanom. Oo. So dalawang puno. Oo, dalawa na, dalawang seed. Dalawa na. Dalawang seed. Diyan. Ibig ang 20 mo, maggi mo ng 40. Tapos space consuming pa. Mas marami pang matatanim. Marami. Ayun, Kaya pala. karon kung magkilo tal 200, kung ibig sabihin kung na plus 400. Okay. Dito tayo. So, mga ilang harvest yun na to kuya?
Ang pang pito. Ayun, sobrang dami na. So mga ngayon, mga estimated ano nyo, mga magkano yung kilo? Sobra na 1,000. Sobra 1,000 sa ganung harvest, no? So magkano yung kilo per kuha sa inyo? Di magkuan, may 20. Di mo naman magbaba sa 15 Ayun. pataas. So ibig sabihin, sobrang laki ang kitaan sa pipino farming pag timing nyo. Tulad ngayon, 20 pesos daw yung kuha dito sa farm, sa puno. Pero sa market siguro nasa 40 to 45 pesos ang price ng pipino natin. Pag class A pag class A. So yun, 1,000 kilos ang na-harvest na nila times 20, 20,000 ang income nila. So magkano lang gastos nyo dito kuya? Magkano mga tingin mo? Dala sa libor mga di makaabot ng kuan, di makaabot 4,000. Ayun. So mga gastos lahat dito nasa 4,000. Lagay natin 5,000. So may profit sila na 15,000 sa ganun pa harvest. Pero meron pa silang harvest dito. May mga ilang harvest pa to kuya? Apat. 4 na harvest pa. So hindi natin expect natin na medyo marami pa.